Isang magandang araw muli sa inyong lahat, mga kapatid, mga minamahal. Ako po muli ay narito upang muli ay magbahagi ng salita ng Diyos. Mga kababayan, mga minamahal, mga kapatid, sa ating pong panahon ngayon, na ito na po yung panahon na sinabi ng Panginoon sa atin na bago dumating ang kanyang pagparito ay darating muna itong panahon na mapanganib. Itong paglitaw ng maraming mga bulaang propeta. Yung pagdating po ng mga antikristo. Madalas na sinasabi ng maraming tao na yung antikristo daw ay lilitaw pagdating ng pagtatak ng 666. Mali po yan kasi sinabi na po yan ni Apostol ni Juan na noon pa po nung isulat nila ang ebanghelyo, mga kapatid, ay nagsilitaw na ang maraming mga bulaang Kristo at ang mga antikristo ay nagsilitaw na po Nakasulat po dito sa 1, no? Dito sa 1, unang Juan kapitulo 4 talatang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong ipinahayag na si Jesus ay at ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanglibutan na. Ayan. Yung iba po nangangaral na ang Antikristo daw po lilitaw pagdating daw po nung pagtatatak, yung mga magtatatak ng 666, yun daw po yung Antikristo. Mga kababayan, noon pa man po ay lumitaw na ang mga Antikristo. Yun po kasing sinasabi, mga minamahal, na pagtatatak, ayun na po yan yung hindi ka makakabili pag wala kang tatak, no? Pero yung Antikristo noon pa po yan. Lumitaw na po yan noon pa. Kaya nga marami na nga raw pong Antikristo sa sanlibutan na nagsilitaw. Na sino mang nagpapahayag ng laban kay Kristo ay mga Antikristo po yun Lahat ng nagsasalita laban kay Kristo, ang tawag po doon, mga Antikristo po yun. Kaya nga hindi sang-ayon sa aral ni Kristo, mga Antikristo Marami po ngayon yan Noon pa po yan Maraming nagtuturo ng laban kay Kristo. Yung simbahan ng Roma na ang itinuturo ipaghimod sa ribulto, hindi ba mga Antikristo yan? Lahat po na nagtuturo nang hindi ayon kay Kristo ang aral ay Antikristo po ang tawag dyan, mga kapatid. No? Kaya kahit nga yung mga sinasabi na mga Christian na ang itinuturo ay laban kay Kristo Antikristo po ang tawag dyan Paano hindi magiging Antikristo? Laban nga kay Kristo ang turo No? Kasi marami pong pastor ngayon na nagtuturo ng laban sa aral ni Kristo. Hindi sumasang-ayon sa aral ni Kristo. Yan po yung mga Antikristo, mga kapatid.
Kaya nga yung sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6 na ang wika rito sa talatang 3 kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Yan po eh. Ang akala ng marami na porkit ipinahayag si Kristo, hindi na sila antikristo. Oo nga po, marami po kasi nagpapahayag patungkol kay Kristo. Ang layunin ay para pagkakakitaan, para kumita ng pera, para maging magpastor, para maging hanap buhay yung kanyang pagpapastor. Marami po kasing ganyan eh. Kasi nga naman, pagpastor ka nga naman, laway lang ang puhunan. Laway ang puhunan, no? Salita ka lang ng salita, tapos pag maraming nauto, daming pera. Oo, kasi mahigpit din sila pagdating sa mga alay, mga handog, ikapo, mahigpit yan. Mga pastor na yan. Dahil talagang tatakutin ka eh. Susumpain ka pag hindi mo talaga ibigay. Kaya nga yung pastor na isa, yung galit na ipapahiya ka raw. Ipapahiya ka rito. Papahiya kita. Ganun yung magsalita yung pastor na yun. Napanood ko, no? Grabe. Ang tigas talaga ng mukha ng mga pastor na ito. Kaya dito mo makikita, mga kapatid, wala po akong layuning manakit ng sino man, ano? Kasi maraming nagsasabi na yung Antikristo daw, iyon daw yung magtatatak ng 666. Marami na pong Antikristo, mga kapatid. Sinabi na ni Juan na ngayon nandito na sa sanlibutan. Na marami na po talagang mga Antikristo Marami na po. Ay yung mga Antikristo po kasi, mga kapatid, hindi po yan sa pamamagitan ng yung sinasabi nila na talagang ipapakita na tila bagay yung laban na laban. Hindi lang po yan. Kasi ang sabi doon sa binasa natin kanina sa 4:1, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming mga nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Yan. Ngayon, idinugtong doon hanggang sa baba na ngayon ay marami ng mga Antikristo. Kailan yun? Nasa sanlibutan na nga isinulat nung mga apostol, nung isulat nila ang ebanghelyo, marami na raw pong Antikristo sa sanlibutan. Yan po, mga kapatid. Yan ang totoo. Kaya, malalaman mo kung sino ang mga Antikristo. Lahat ng mga nagtuturo ng hindi ayon kay Kristo, anong tawag doon? Hindi ba sila Antikristo? Ay marami niyan mga pastor Ang aral laban kay Kristo. Magpapalusot pa yan. Pagka pinamamalian yung kanilang aral, magpapalusot. Maraming pastor ngayon naglalagay ng babaeng mamumuno sa iglesia. Kasi para wala nga naman daw discrimination. Para si pastor, si pastora makakatanggap din ng ikapo at mga handog. Yun ang layunin nila
Hindi dahil sa paglilingkod, kundi dahil sa pera. Kasi kung talagang sa paglilingkod, mga kapatid, o ang layunin ng isang tao ay para sa paglilingkod, hindi mo susuwayin yung utos ng Diyos eh. Susundin mo siya. Ha? Dahil sa pera, maraming sumusuway sa utos ng Diyos. Dahil sa pera. Ha? Kaya ang nangyayari ngayon sa ating panahon, mga kapatid, marami na daw ang nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. No? Marami. Oh. Ang iba hayag na antikristo. Yung iba lihim na antikristo. No? Hayag kasi na antikristo ang iba eh. Oh. Kagaya ng iglesia ng tao. Oh. Ang tawag diyan, antikristo yan. Kasi ang tagapagligtas nila, tao. Si Kristo. Kristong tao. Basahin ninyo kung sino ang tagapagligtas. Ha? Walang ibang magliligtas kundi ang Diyos. Ngayon, si Kristo kung tao, kawawa naman kayo, tagapagligtas nyo, tao. Ha? Sa tunay po kasing sumasampalataya kay Kristo, si Kristo po hindi tao lamang. Siya po ay nagkatawang tao. Yan. Nagkatawang tao po kasi talaga eh. Nakasulat sa Juan. Ha? 'Di ba? Sa Juan. Basahin nyo simula 1 hanggang 14. Yan. Yung salita, siya yung nagkatawang tao na tinawag na Kristo. Yan. Yun yung salita. At yan ay nagkatawang tao. Siya ang tagapagligtas. Ha? Kaya, maraming antikristo talaga na lumutang sa sanlibutan ito. Oh. Maraming pastor galing sa Bible School. Tingnan nyo ang aral laban kay Kristo. Kasi kung ano-ano ang itinuturo. Oh. Hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. Oh, basahin nyo. Ang aral ng Panginoong Hesukristo sa 5 ng Mateo hanggang Kapitulo 14, ha? Hanggang 15, hanggang 16, ang sabi niya na lumiwanag na gayon ang inyong ilaw, ha? Sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yan ang aral ni Kristo. Pero ang aral nitong mga pastor na bulok, ha? Hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. Grabe. O, anong tawag sa inyo? Hindi kayo antikristo? Antikristo kayo eh. Kasi ang aral ni Kristo, kailangan sa iyong buhay bilang isang mananampalataya ni Kristo, tagasunod ni Kristo, makikita ang inyong mabubuting gawa. Ha? Yung ilaw sa iyong buhay, yung katawan na lumiliwanag sa iyong buhay, yung mabubuting gawa, yun yung dapat lumiwanag sa buhay mo. Ha? Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa. At kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kayo ang aral nyo. Ha? Anong aral nyo? Binasa ninyo ang Efeso 2, 8 hanggang 9. Binaluktot pa ninyo. Ha? Iba ang pagkapaliwanag ninyo dyan. Kasi ang tinutukoy dyan, yung kamatayan ni Kristo. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ikaw ay naligtas. Hindi ikaw ang namatay. Hindi ikaw ang dumanak ang dugo. At hindi mo na kailangan magdala ng tupa. Hindi mo na kailangan gumawa ayon sa kautusan ni Moises upang maligtas. Kundi sumampalataya ka doon sa nag-alay ng kanyang buhay. Iyon ang meaning nun.
Binabalintunan ninyo ang aral eh. Niloloko ninyo ang maraming tao. Ha? Mga antikristo kayo. Banggit kayo ng banggit na yung iba antikristo. Antikristo din kayo eh. Pag ang aral hindi ayon kay Kristo, tiyak, antikristo yan. Sinabi na ni Kristo, sinabi ni Juan eh, na huwag kayong tumanggap agad-agad. Huwag ninyong tanggapin agad-agad ang mga espiritu. Huwag kayong magsipaniwala sa mga espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagat maraming mga nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Marami na po eh. Marami ng antikristo. Hayag na nga yung iba eh. Hayagan na talagang laban sila kay Kristo. Pinapatay nila ang mga hindi naniniwala sa kanila. Pinapatay nila ang naniniwala kay Kristo. Hayag yan ng mga antikristo. Pero mayroon ding antikristo na hindi gaanong hayag. Kunwari, dala-dala ang pangalan ni Kristo. Pero mga antikristo pala. Diba? Isa na nga yan, binanggit natin. Ang aral ni Kristo, kailangan makita sa iyong buhay. Habang nabubuhay ka, makikita ng lahat ng mga tao ang inyong mabubuting gawa. Kaso ang aral ng mga bulok ng mga pastor na ito hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Anong tawag sa inyo? Hindi kayo mga antikristo? Ha? Kayo mga naglalagay ng pastora sa church ninyo. Sabi ng Panginoon, hinula na niya yun sa Isaiah 3:12. Alam niyo po ba yung hula ni Isaiah sa 3:12? Ng kanyang aklat? Hinula niya yan na yung mga tao, sabi, tungkol sa aking bayan, mga bata ang namimighati sa kanila at mga babae ang nangagpupuno sa kanila. Ubayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, magliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Ngayon, pinipilit ninyo ang gusto ninyo. Sinabi na ni Apostol Pablo ulit yan sa unang Timoteo 2:11. Hindi ko pinahintulot na ang babae magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sabi nila, Brad, sa bahay lang yan Talaga? Sa bahay? Sino ba ang pinuno ng iglesia? Sino ba ang ulo ng iglesia? Babae ba? Si Kristo ang ulo ng iglesia, lalaki. Ang itinalaga ni Kristo, lalaki din. Bilang mamumuno sa iglesia. Bilang mamamahala sa iglesia. Mamamahala. Ang ibig pong sabihin ng mamamahala, sila po yung may karapatan na ibinigay ni Kristo na manunungkulan bilang pastor tagagabay sa mga topa. Ang mga babae, kasama po yan sa paglilingkod sa bayan. Marami po talagang ministeryo sa church. Pero huwag kang mapumilit sa hindi para sa'yo. Kasi mayroong paglilingkod na para sa'yo ang Diyos. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, hindi lahat. Hindi rin pwedeng puro kamay lang. Hindi rin pwedeng puro mata ang iglesia. Sa buong iglesia, sa isang katawan, ay may kanya-kanyang tungkulin. Huwag mong ipilit ang hindi para sa'yo. Yun po yan. Pinipilit po nito sa bahay lang daw Kung sa bahay lang yan, tingnan ninyo sa talatang 14. Sa unang Timoteo 2, simula sa 11. Basahin nyo sa talatang 14. Ang sabi ni Apostol Pablo, at hindi si Adan ang nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ipipilit mo? Sigurado.
Lalo na itong isa na Sabadista na ito na nagmamalaki sa kanilang sila lang daw ang maliligtas. Kasi nagsasabat daw sila. Unang-una ang founder ninyo, sigurado na. Sigurado na eh. Sabi ni Apostol Pablo nang ang babae ay madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya kayo, nasa simbahan na, sa samahan na yan, nahulog na po kayo sa pagsalangsang. Opo, nahulog na kayo Kasi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya sa mga church na may mga pastora, sigurado po yan. Nahulog na po kayo sa pagsalangsang. Lalo na itong GIL, Jesus is Last na ito. Nako, hulog na po ito Marami pa po niyan. Mayroon pa nga po dyan yung si yung manghuhuli ng mga Abu Sayyaf, quote and quote. Sila ang nahuli. Ang asawa niya, assistant pastora. No? Pag ang aral talaga ligaw, pag ang aral ay hindi ayon kay Kristo, ligaw po talaga yan, mga kapatid. At ang sino mang tao na nangangaral ng hindi ayon kay Kristo, ang tawag po dyan ay mga antikristo. Kaya nga ang sabi rito, sa unang Juan ulit, basahin natin, Kapitulo 2, talata 18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig, na darating ang antikristo. Kahit ngayon, ay lumitaw ang marami ng antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Yan. Sa panahon pa lang po ng mga apostol, nung kanilang isulat dumating na nga raw po, meron na nga raw pong mga antikristo. Marami nang nagsilitaw na mga antikristo. O hihintayin nyo pa ba yung magtatatak ng 666? Nandyan na nga ang mga antikristo noon pa. Nagsilitaw na. Lalo na ngayon. Kasi lantara na. At marami na talaga. Lumalantad na nga po yung marami. Marami na yung pinapatay yung mga nangangaral ng katotohanan. Nagagalit ang mga antikristo. Kasi nga, ang sabi rito sa 4:1, balikan natin. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Juan, mga minamahal, ito na. Kasi nga marami na nagsilitaw ng mga bulaang propeta. Ang mga bulaang propeta po, siguradong hindi mangangaral yan patungkol kay Kristo ng katotohanan. Nangangaral yan patungkol kay Kristo, kaya lang kabalintunaan. Kasinungalingan. Ang aral ay laban kay Kristo. Anong tawag dyan? Kaya nga sabi dito sa talatang 4 na marami ng mga antikristo sa 3. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang mga sa antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Noon pa Noon pa na may nagtuturo na hindi ipinahayag si Jesus. Ano po ba ang pagpapahayag patungkol kay Jesus? Isinabi ng Panginoong Hesukristo, 8:31 ng Juan, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yan po yung pagpapahayag kay Jesus. Hindi po sa pamamagitan ng aral na kasinungalingan, kundi ang ipahayag ay yung naaayon sa katotohanan. Ayon sa salita ni Jesus, ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo.
Yun po yung pagpapahayag kay Jesus. Yung ayon sa kanyang salita. Dahil ang hindi nananatili sa kanyang salita, hindi niya tunay na alagad. Kaya nga sabi niya sa Kapitulo 15 ng Juan, talatang 1, siya ang puno, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At ang aking ama ang magsasaka. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. At ang mga sanga na hindi nagbubunga ay inaalis niya at inihahagi sa apon. Gayon din naman kayo. Maliban na kayo'y magsipanatili sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kailangan manatili kay Kristo. Paano ba mananatili kay Kristo? Kailangan manatili ka sa kanyang salita. Yun po yun eh. Doon mo mapapatunayan na hindi ka antikristo. Kasi kahit ano pang gawin mo na hindi ka, sasabihin mo na hindi ka antikristo, pero ang aral mo laban kay Kristo, antikristo ka pa rin. Ang linaw eh. Basahin nyo. Juan 4:1, Juan 2:1. Na ang maraming antikristo ay narito na sa sanlibutan. Mga bulaang propeta. Mga bulaang Kristo. Yan po yan. Yung mga antikristo, yun po yung mga bulaang Kristo. Mga bulaang propeta. Mga bulaang Kristo. Kasama po yan sa mga bulaang propeta na nagsasalita ng laban kay Kristo. Sino mang tao na hindi nangangaral ayon sa katotohanan ay against kay Kristo. Sinabi po ni Jesus yan ng Panginoon dito sa Mateo, di ba? Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. No? Mga minamahal. Basahin po natin dito sa 12 ng Mateo, talatang 30. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. At hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Yan. Malinaw yan Kaya pag sino man nagtuturo na ang aral ay hindi ayon kay Kristo, hindi ka po kay Kristo. Laban ka kay Kristo. At ang tawag sa iyo ay antikristo. Huwag mo nang hanapin sa iba. Sa sarili mo na lang tingnan. Pag ang aral mo hindi ayon kay Kristo, ikaw ay antikristo. Malinaw ang sinabi ni Kristo. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Malinaw po yan, mga kapatid. Kaya muli, mga kababayan, mga minamahal, manatili tayo kay Kristo. Kaya nga tayo ay dapat suriin natin ang mga espiritu kung ito'y sa Diyos. No? Sapagat marami talaga ang nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So muli, God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Sumayin patuloy nawa ang kapayapaan, ang biyaya at ang pagpapala ng Panginoon, ang kagalingan sa ating mga karamdaman. God bless po sa lahat.